God alone occupies the highest state of being. First Chronicles chapter 29 verses 10 hanggang 13. So David blessed the Lord in the sight of all the assembly. And David said, "Blessed are you, O Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and the earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all." Verse 12. Both riches and honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might. And it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now, therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. Sa mundo pong ito, ay maraming mga katuruan na nagpapababa ng dangal ng Diyos. Ito yung katuruan o teaching na tinatawag na deism. Ang deism, naniniwala sila sa Diyos, na kinreate ng Diyos ang mundong ito, pero pagtapos niyang likhain ay pinabayaan na lamang niya. Hindi ganon ang Diyos natin. Kasi ang Panginoon natin, kahit sa mga oras na ito, ay kumikilos para sa atin. Gumagawa para sa ating ikabubuti, nag-iingat, at nagbibigay ng kalakasan. Buhay siya at hindi siya humihinto. Open theism, na Diyos ay open for development. Parang sinasabi nila na ang Diyos nung unang panahon ay hindi pa fully completed yung knowledge niya, yung wisdom niya. Habang tumatagal ang panahon, natututo siya sa mga tao, sa kanyang creation. Hindi ganon ang Diyos. Hindi niya na kailangan ng talino ng ibang tao, hindi niya na kailangan ng pangaral ng ibang tao o ng kahit ano, dahil ang Diyos na ang may pinakamataas na karunungan sa lahat. And yung iba naman, ay yung universalism. Ang universalism, naniniwala sila na lahat ng tao sa mundo ay pupunta ng langit. Nawawala po yung justice ng Diyos. Na para bagang puro love na lang siya, wala ng justice, lahat pupunta ng langit. E paano naman yung sinasabi ng Bible na malawak ang pintuan patungo sa kapahamakan at makipot ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. So these verses ay nagpapakita ng separation. And then yung antinomianism, ang importante save ka. Kahit magkasala ka, gawin mo yung gusto mo, well, ikaw ang bahala, pupunta ka ng langit. Pag binaliktad mo sa baba o dinala mo sa baba, pupunta naman siya sa legalism. Teaches that following the law is extremely important rather than grace. These beliefs reflect a low view of God. Now, why do we see God as the highest? Una, because He is an infinite and immutable God. Sabi ng Psalm 90 verse 2, "Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God." Wala ka pa dito. Wala pa yung mga magulang natin, wala pa yung mga ninuno natin, wala pa ang human history ng mundo. Pero ang Diyos ay nananatiling Diyos na at walang lumikha sa Kanya. Walang gumawa sa Kanya na kagaya natin. And He has no end and will exist forever. Ang 1 Timothy 1:17, to the King of the ages. Mula noon hanggang sa darating na mga panahon na hindi na natin kayang isipin, ang Diyos ay mananatiling hari at immortal. Invisible, the only God, be honor and glory forever. Amen. Immutable. Magbago man ang panahon, hindi siya magbabago. Umaraw man o umulan, bumagyo man o hindi, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung sino siya noon, ay mananatiling siya pa rin hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang kanyang nature. In Malachias chapter 3 verse 6, "For I am the Lord, I change not." Kaya yung Diyos na sinampalatayanan mo, yung Diyos na sinasamba mo sa maliit na iglesyang ito, ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, na hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin. He is the creator of everything. He is the creator of the universe. Sabi ng Genesis 1:1, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Not just earth, but the whole universe. Yung creation ng Panginoon sa universe, mga bagay dito sa mundo ay ex nihilo, from nothing.
Tayong mga tao, pag gagawa tayo ng pagkain, kailangan meron tayong mga ricado, meron tayong karne o anuman, gulay, etc. para mailuto natin. At wala pa akong kilalang tao na gumawa ng isang bagay na mula sa wala. Ng Hebrews 11:3, by faith we understand that the universe was created by the word of God. Also, He is the giver of life. Physical life, sabi ng Job 33:4, the Spirit of God has made me, and breath of the Almighty gives me life. Ng Acts 17:25 and 26, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay. Hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan, tinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Hindi lang physical life, kundi eternal life. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. And also, He is perfectly holy. Yung pagiging holy ng Diyos ay nasa superlative degree. Isaiah 6:3, and one called to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. He is supreme. Now, because God is supreme and His attributes are limitless, there are two things we should recognize. The first thing is, we can rest in His divine providence on earth. Pangalawa, we can fully rest in His promise of eternal life. So una, we can rest in His divine providence on earth. Ang divine providence, ito ay banal na paggabay, pagkalinga at pamamahala ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay mo at buhay ko at mga pangyayari dito sa mundo, upang mangyari at matupad ang kanyang mga itinakda. Ng Isaiah 46:10, sa simula pa'y tinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. O sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. The Bible is very, very clear that there was a decree. Ano naman yung tawag pag in-execute niya na? Ang tawag po doon ay divine providence. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Sa nagkataon lang o aksidente lang, dahil lahat, bawat detalye ng buhay mo at buhay ko, ito ay planned ng Diyos. Ito ay perpektong nangyayari at walang kahit anong pumapalya o pagkakamali. Ang ibig kong sabihin sa buhay ng tao, walang aksidente, walang pagkakamali ang Diyos sa iyong nakaraan. At wala rin siyang gagawing pagkakamali sa iyong magiging karanasan sa buhay na ito. God actively protects His people, and His protection is not passive. He surrounds, He guards, He's still protecting, preserving, and working for our good according to His will. So God's protection is real, constant, and trustworthy, even in the midst of difficulties. Do you trust God's protection even when life is not going the way you expect? And we can rest in His divine providence on earth. Pangalawa, we can fully rest in His promise of eternal life. Dahil ang Diyos natin ay eternal, wala siyang simula at hindi siya magwawakas. Siya ang may-ari ng lahat ng ito. Mapagkakatiwalaan natin yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Titus 1:2, in hope of eternal life, which God who never lies promised before the ages began. Nabanggit po dito yung word na eternal. In Greek word ay aionios, endless duration, no termination point. Hindi matatapos, hindi magwawakas. Hindi lang tumutukoy ito sa duration ng time, kundi tumutukoy ito sa habang panahon ay makakasama mo ang Diyos sa walang hanggan. Ang kaluluwa natin ay mag-i-exist pa din, pang walang hangganan, hindi matatapos. Eternal life, endless time. Na before we were born in this world, an uncountable amount of time had already passed. And after our short life here in this world,
Kapag namatay tayo, hindi lang million, hindi lang trillion years, kundi walang katapusan. Hindi lang quadrillions, hindi lang quintillion, sextillion, septillion, octillions, nonillions, even decillions of years are nothing compared to the eternity with God. Hindi na matatapos ang panahon, kasama mo na ang Diyos. Yan ang eternity. Sa Hebrews 11:35, the Bible says, when received back their dead by resurrection, some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Ang sabi ni Roman Emperor Antiochus IV, itong mga Hudyong ito, pakainin natin ng baboy. Pag kinain nila yung baboy, tinakwil na nila ang kanilang Diyos. At alam nyo, meron po dong isang babae, tinatawag na Maccabean woman. Hinuli itong babaeng ito na may 7 anak na lalaki. At alam nyo, ang naging parusa sa kanila, pinatay silang lahat. 8 sila, isang nanay at yung 7 anak. Pagkatapos makita ng nanay na pinatay lahat ng anak niya sa kanyang harapan, sumunod na yung ina. At inoferan siya, bubuhayin kita kapag sumunod ka sa batas ng Greeks, ng Roman Empire, tinakwil mo ang Diyos mo. Pero sabi ng ina, the Creator of the world will give you breath, sabi niya sa kanyang mga anak, and life again. Namatay man kayo ngayon, pero darating ang panahon na bubuhayin kayo ng Diyos for eternity. How about you, my brothers? Nananariwa pa ba sa iyo ang pangako ng Diyos? Ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. After death, the body decays and returns to dust, but the soul continues to exist. That's why the central message of the scripture is faith in Jesus. Ito ang patotoo. Sabi ng John 5:11, 1 John 5:11, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya kung iniisip natin na ang yaman sa mundong ito ay ang mga bagay na nakikita, hindi po. Ang tunay na yaman mo ay ang buhay na walang hanggan. So sa bawat isang nandito ngayon, na alam mo na nandito ka, pero alam mo sa iyong sarili na hindi pa genuine ang pananampalataya mo kay Christ, narito ako hindi para husgahan ka. Narito ako para imbitahan kang manampalataya kay Jesus. Magsisi ng iyong kasalanan. He died because of our sins. He was buried and rose again from the dead to give us hope of eternal life. Lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. So as our conclusion, because God is supreme and His attributes are limitless, we can fully trust Him in every area of our lives. We can rest in His divine provision here on earth and be assured of His promise of eternal life. Sa bawat sitwasyon ng buhay nating ito, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay sa kapayapaan at kumpiyansa. Dahil alam natin na ang Diyos natin ay faithful and sovereign, both now and forever. Salamat po dahil Ikaw ay Diyos namin. Diyos na hindi nagbabago, Diyos na walang hanggan, walang simula at wakas. Ang iyong mga pangako ay tunay na maaasahan. Ang protection mo sa amin, Panginoon, ay hindi nagkulang kailanman. Ang iyong mga pinlano ay patuloy mong isinasagawa at hindi ka nagkakamali. Kaya dapat din po namin makita, O Diyos, na kahit anumang sitwasyon ng buhay namin ay walang kahit anong failure mula sa iyo. Lahat ng ito ay plano mo, Panginoon. At salamat din po dahil ang eternal life na meron kami ay pangwalang hanggan, hindi matatapos kailanman. At ito ang malaking encouragement sa amin, Panginoon, pag dumating na kami sa punto na kuhanin mo na ang aming buhay. Thank you, O God, and bless your church once again. Thank you for your word. In Jesus' name, amen.